Tinitigan ako ni nanay at hindi nagsalita. Kinakabahan tuloy ako sa iniisip niya. Chloe, hindi ka sigurado sa kanya. Yun ang nakikita ko sa'yo. Anya sa akin. Nagbaba ako ng tingin. Hindi ko kayang salubungin ng tingin sa akin ni nanay. Nagsinungaling ako kay nanay para lang maisakatuparan ko ang pagiging fake girlfriend kay Anthony. Ayoko masaktan si nanay kapag nalaman niya kung anong klaseng trabaho ang meron ako. Hindi ako magdadalawang isip na gumawa ng maling desisyon para may maitulong ako sa pamilyang ito. Ako na pa nagsasabi sa iyo, Nay. Tama lang na pinapasok ko si Anthony sa buhay ko. Hindi ko nagkamali na siya naging boyfriend ko. Sabi ko at hindi mapigilan ang mapangiti. Mabuting tao sa Anthony. Dumating siya sa buhay ko nang biglaan pero kahit ganoon ay ipinakita niya sa akin kung anong klase siyang tao. Mapagkakatiwalaan siya at higit sa lahat ay kaya niya akong ipagtanggol. Kung pwede nga lang na maging totoo na lang sana ang relasyong meron kami. Siguradong sobrang saya ko. Kahit na ganoon ay tatanggapin ko kung ano ang kalalabasan ng lahat. Hindi habang buhay ay magpapanggap na lang kami. Darating din kami sa point na kailangan na namin putulin ang meron kami. Kailangan ko lang maging ready dahil sigurado ako ay sobra ako masasaktan. Hinawakan ni nanay ang kamay ko dahilan para mapatingin ako sa kanya. Mahal mo ba ang lalaking iyon? Marahan akong tumango bilang sagot. Hinaplos ni nanay ang pisngi ko. Mabait at bukod tangi ka, anak. Sanay sa desisyon mo na makipagrelasyon, hindi ka niya sasaktan. Tsaka huwag mo isipin na lahat na lalaki sasaktan ka. Ang hiling ko lang ay mahalin ka ng lubos. Yung hindi ka kahit kailan sasaktan, anak. Ayoko maranasan mo lahat ang naranasan ko sa tatay mo. Mahabang pahayag ni nanay. Niyakap ko na mahigpit si nanay. Ibang-iba sa Anthony, Nay. Ipinakita at pinaramdam niya sa akin kung gaano niya ako kamahal. Huwag mo ko isipin, Nay. Dahil kahit ano pa magiging kalalabasan ng relasyon namin, ay handa ako. Hindi palagi masaya lang kami. Sigurado na marami kaming pagdadaan ng magkasama ni Anthony. Ang mas mahalaga sa akin ngayon ay maramdaman na magkaroon ng lalaking handa akong ipaglaban at mahalin. Sabi ko, tumango si nanay at hinarap niya ako sa kanya. Masaya kong malaman, anak, na masaya ka sa taong mahal mo. Kahit anong mangyari, ay nandito lang kami ng kapatid mo para sa'yo. Ngumiti ako kay nanay. Salamat, nanay, dahil hindi ka nagkulang sa akin. Lagi mo akong binibigyan ng payo para umayos ang buhay ko. Sana'y matanggap mo si Anthony para sa akin. Ngumiti si nanay sa akin. Tatanggapin ko siya dahil importante siya sa'yo. Hindi ako magiging hadlang sa relasyon niyo. At saka, nasa tamang edad ka na rin para sa ganitong bagay. Dumating si Karen at agad na sumabat sa usapan namin ni nanay. Naku, Nay, ako na nagsasabi sa'yo. Sobrang bait ni Kuya Anthony. Tsaka nakikita ko sa kanila ni ate. Sobrang mahal nilang isa't isa. Anyat kinikilig pa. Bahagi ako natawa. Kung alam lang nila ang totoo. Sigurado ka na ba talaga kay Anthony, anak? Sabi nitong kapatid mo mayaman ng boyfriend mo. Kumunot ang noo ko. Bakit, Nay? Hadlang ba sa relasyon namin kung anong estado ng buhay namin? Porke ba mayaman siya at ako'y mahirap lang? Agad akong pinahito sa pagsasalita ni nanay. Hindi sa ganoon, anak. Marami ibang klase na magulang. Kung mayaman ka, dapat ang makatuluyan mo'y katulad mo lang din. Nag-aalala lang ako at baka maging dahilan ng pagkasira ng relasyon ninyo ang buhay na meron tayo. Ayoko masaktan ka. Ngayon pa lang ay binabalaan na kita na mayaman ay matik na mata pobre. Kapag nalaman nila na nakatuluyan ng anak nila isang katulad natin, baka i-down ka nila. At ayoko mangyari iyon. Nakikita ko sa mata ni nanay na sobra itong nag-aalala. Pinisil ko ang kamay ni nanay at ngumiti. Ayokong makaramdam siya ng lungkot at pag-aalala sa akin. Kaya ko naman ang sarili ko at peke lang naman ang relasyong meron kami ni Anthony. Kung hindi ako pasado sa magulang ni Anthony, tatanggapin ko. Wala naman akong karapatan na makaramdam ng sakit dahil fake girlfriend lang ako. In short, trabaho lang. Huwag kang mag-alala, Nay. Kinausap ko na si Anthony at kapag ready na ako, ay ihaharap niya ako sa magulang niya. Hindi ako pababayaan ni Anthony. May tiwala din ako na hindi hadlang ang estado ng buhay ko para magmahal. May ngiti kong sabi. Tumangutango ang kapatid ko at sumang-ayon sa akin. Bumuntong hininga si nanay at napilitang ngumiti. Kung yan ang sabi mo, anak, suportado kita. Anya, halata kay nanay na napipilitan lang siya. Di bali na. Ipapakilala ko sa iyo si Anthony, Nay, para alam mo kung anong klaseng tao siya. Sabi ko, aasahan ko yan, anak.
Gusto ko makilala ang lalaki nagpatibok ng puso ng anak ko. Akala ko ngay wala ka ng balak magkanobyo eh. Natatawa niyang sabi. Pati si Karen ay natawa din. Hinampas ko si Karen ng mahina para tumigil. Hindi ko tuloy maiwasan ng mapairap. Anong tingin mo sa akin, Nay? Kahit ganito lang ako, ay kaya ko makahanap ng magiging boyfriend ko. Tsaka wala akong balak maging single forever. May balak pa ako mag-asawa at bumuo ng sarili kong pamilya. Muling natawa si nanay at lumapit sa akin. Niyakap niya ako. Biro lang anak. Mana ka kaya sa akin? Bukod sa maganda na ay sobrang sipag pa. Alam ko na kapag dumating na ang araw na magkaroon ka ng sarili mong pamilya at maging ina, sigurado ako na mas mabuti kang ina kaysa sa akin. Pumarap ako kay nanay. Pati si Karen ay napalapit na sa amin. Agad kaming tumutol sa sinabi niya. Wala nang mas mabuting ina kundi si nanay. Ginawa niya ang lahat para sa amin ng kapatid ko. Ano ba yung sinasabi mo, nanay? Maswerte kami ni Karen na ikaw naging ina namin. Kahit na broken family tayo, at least ikaw, hindi mo kami pinabayaan ng kapatid ko. Naging mabuti kang ina sa amin kaya hinahangaan kita. Dahil sa lahat ng problema at hirap, lagi ka nandyan para sa aming magkapatid. Naluha sa nanay dahil sa sinabi ko. Tama sa ate, Nay. Kung meron man na walang kwenta sa pamilyang ito, si tatay yun. Kasama mo siyang binuong pamilyang ito tapos iniwan niya tayo. Ikaw ang pumalit sa kanya. Ibinigay mo lahat para sa amin ni Karen at kahit kailan hindi namin iyon kayang tumbasan. Pinunasan ko ang luha ni nanay. Maswerte ako at kayong dalawang mga anak ko. Wala akong pinagsisisihan dahil dumating kayo sa buhay ko at kayo ang dahilan kung bakit ako kumakayod ng gusto. Ayoko maranasan niyo ang mga bagay na dapat ay maibigay namin sa inyo bilang mga anak namin. Wala man ang tatay niyo dito kasama natin. Sana'y mapatawad niyo rin ang tatay niyo dahil ako mga anak, napatawad ko na siya. Kung saan man masaya ang tatay niyo, ay maging masaya rin tayo sa kanya. Mahabang pahayag ni nanay. Agad akong sumagot bilang pagtutol. Hindi ko kaya magpatawad sa taong nang iwan sa amin. Kung sana siya ang nandito at humihingi ng tawad sa amin baka sumagi pa sa isip ko. Kahit konti ang mapatawad ko siya. Ilang taon kami naghintay kay tatay. Lumaki ng kapatid ko at nagdalaga. Wala talaga siyang balak magpakita sa amin. Sobrang saya niya siguro sa bago niyang pamilya. Kaya pati kami ay nagawa na niyang kalimutan. Kung si tatay ay nakamove on na at kinalimutan na kami, ganun din kami sa kanya. Kaya once na makita ko ulit si tatay, ibubuhos ko sa kanya lahat ng sakit na matagal ko nang kinikimkim sa loob ko. Mali ka, Nay. Hindi ko mapapatawad si tatay dahil siyang may kasalanan ng lahat. Hindi sana natin mararanasan ang buhay na meron tayo ngayon kung nandito siya. Iniwan niya tayo, kaya dapat lang nakalimutan na rin natin siya. Total wala naman tayong halaga sa kanya. Sa huli, tayo pa rin ang talunan at lago umaasa sa wala. Galit kong sabi. Tumayo ako dahilan para mabahala sila nanay at Karen. Sobrang sakit para sa akin bilang panganay. Ako ang huling kasama ni tatay bago siya umalis sa amin noon at iwan kami. Nagawa ko pang magmakaawa sa kanya. Mabuti sana kung iniwan niya kami dahil masyado kaming pabigat sa kanya. Ang masakit sa akin, ang malaman na ipinagpalit niya si nanay at nagkaroon pa siya ng anak sa ibang babae. Sinong anak ang tatanggapin na lang ang lahat? Masakit sa akin na mula noon hanggang ngayon ay umaasa pa rin si nanay na mabubuo pa ang pamilya namin. Kahit na magpakita sa amin sa tatay at humingi ng tawad, hindi ko kayang ibigay sa kanyang kapatawaran. Ngayon pa kaya na hindi ko kailangan o kami mag-iina ng tulong niya? Kaya namin ang wala siya. Maaga pa lang ay sinundo na ako ni Anthony. Agad ko siyang pinapasok sa bahay namin para ipakilala kay nanay. Nagmano si Anthony kay nanay bilang respeto. Pinakilala ni Anthony ang sarili. Si nanay naman ay seryoso ang muka at pinasadahan ng tingin si Anthony. Pinaupo ko muna si Anthony sa kawayan naming upuan. Habang kami ni Karen ay tahimik lang at pinapakaramdaman ang paligid. Mabuti naman at bumisita ka dito, Anthony. Ngumiti si Anthony at sinagot si nanay. Pasensya na po at ngayon ako nagpakilala sa inyo. Gusto ko pong malaman niyo bilang ina ni Chloe na seryoso po ako sa anak niyo. Sana hindi po kayo maging tutol sa relasyon namin ni Chloe. Seryosong pahayag ni Anthony. Mumuntong hininga si nanay. Alam mo, iho, wala akong problema sa'yo. Tingin ko naman ay galing ka sa desenteng pamilya at habang pinagmamasdan kita,
ay mukha kang mabuting tao. Pagkakatiwala ko lang ang anak ko sa'yo kung ipaglalaban mo siya sa pamilya mo. Hindi ba sila hadlang sa relasyong meron kayo? May pag-aalalang tanong ni nanay. Umiling si Anthony bilang sagot at tinawakan ng kamay ko sabay pisil. Hinarap niya si nanay. Wala pong problema sa pamilya ko. Ipapakilala ko din si Chloe sa kanila. At alam ko na matatanggap nila si Chloe bilang girlfriend ko. Ipinapangako ko po na hindi ko pababayaan sa Chloe. May ngiti sa labing sabi ni Anthony. Agad na tumango si nanay at halata sa kanya na kumalma na siya. Nakahinga ng maluwag si nanay at masayang umiti sa amin. Mabuti naman kung ganoon. Ayokong malaman na iiyak itong anak ko nang dahil sa'yo. Seryosong sabi ni nanay. Huwag po kayo mag-alala. Aalagaan at mamahalin ko si Chloe. Salamat po sa pagtanggap sa akin. Wala iyon, iho. Teka, di ba may pupuntahan pa kayo? Tanong ni nanay. Tumayo na kami ni Anthony. Aalis na po kami. Anya kay nanay. Tumango sa nanay at sinamahan kami sa labas ng bahay. Nagpaalam ako ng maayos kay nanay bago kami umalis. Hindi rin kami nagtagal ni Anthony. Habang sakay kami ng kotse ni Anthony, pinakawalan ko ang malalim na buntong hininga. Sinulyapan ako ni Anthony. May problema ba, Chloe? Tanong niya. Sorry, Anthony. Hindi ko lang matanggap na kaya ko magsinungaling kay nanay. Akala niya talaga may relasyon tayo. First time ko lang kasi ang gawin ito. Kaya naninibago pa ako. Hindi ako sanay na magsinungaling sa pamilya ko. Paano pa kaya kapag dumating yung araw na tatapusin na natin ang fake relationship na meron tayo? Siguradong masasaktan ko sila. Mahaba akong pahayag. Hindi ko maiwasang isipin na magiging kalalabasan ng lahat. Nagulat ako nang hawakan ni Anthony ang kamay ko. Napatingin ako sa kanya. Ngumiti siya sa akin dahilan para mabawasan ang kaba na nararamdaman ko. Don't think too much, Chloe. Isipin mo na lang na para din sa kanila ito. Marahan akong tumango. Tama sa Anthony. Kaya ako pumayag at tinanggap ito dahil sa pamilya ko. Hindi ko sasayangin ang opportunity na ibinigay sa akin. At saka nandyan sa Anthony na tulungan ako at hindi niya ako kahit kailan pinabayaan. Malaking tiwala ko sa kanya. Dumating kami sa company building. Nakasunod ako kay Anthony habang naglalakad siya. Nahihiya pa rin ako dahil ang boss nila ay merong simpleng girlfriend. Minsan ngayon narinig kong nag-uusap ang ilang empleyado. Napansin nila na simula na ipakilala ko ni Anthony na girlfriend niya ay hindi na pumunta sa company, sa Jane. Akala daw nila na may relasyon si Anthony at Jane dahil masyado silang close sa isa't isa. Naitanong ko na rin iyon kay Anthony at pinaliwanag niya sa akin na kaibigan lang ang meron sila. Kapatid ang tingin niya kay Jane. Biglang sumagi sa isip ko si Jane. Galit na galit siya at hindi niya ako matanggap bilang karelasyon ni Anthony. Siguro ay natural lang iyon na reaksyon niya dahil matagal na silang magkaibigan ni Anthony. Hindi ko siya masisisi dahil sino ba naman ako. Napulot lang ako sa kung saan ni Anthony. Nanliliit naman ako sa sarili ko. Sa tingin ni Jane ay baka perahan ko lang sa Anthony kaya ko siya pinatulan. Half true din naman pero in the good way. Sinusweldohan ako ni Anthony sa serbisyo ko. Hindi ko napansin na tumigil na pala ako sa paglakad sa dami ng iniisip. Nakita ko sa Anthony na tumigil din sa paglalakad at nang mamadaling lumapit sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko dahilan para mapatingin ako sa magkahawak kamay namin. Para ako nakukuryente dahil sa paglapat ng mga kamay namin. Bumilis ang tibok ng puso ko. Parang gusto kong umiyak dahil hindi ko dapat ito maramdaman. Hindi ko maiwasan na ma-fall kay Anthony. Sobrang caring niya at lagi niya akong pinapasaya. Kung tutuusin ay siya pa ang mas maraming ginagawa para sa akin imbis na ako bilang fake girlfriend niya. Ako pa ang nakikinabang kay Anthony dahil bukod sa tinutulungan niya ako ay nagagawa pa niya iparamdam sa akin na special ako sa kanya. Tama ba na ma-in love ako sa kanya? Kung peke lang ang lahat sa amin, kaya ko pa bang ituloy ito? Habang lumilipas ang araw ay nahuhulog ako lalo sa kanya. Hindi ko mapigilan. Sabay kami sumakay ng elevator. Walang pakialam si Anthony sa paligid namin. Kahit na maraming nakakakita ay wala siyang paki. Ang importante sa kanya ay maramdaman ko na hindi dapat ako mahiya kapag kasama siya. Magkahawak kamay pa rin kami. Hindi ko maiwasan ang palihim na mapangiti. Nakarating kami ng office ni Anthony. Pagkabukas niya ng door, ay nagulat kami na may tao na sa loob ng office niya. Si Jane na prenteng nakaupo sa swivel chair ni Anthony. Ngumiti siya sa amin. No, ngumiti siya kay Anthony.
Isinara ko ang pinto nang makapasok kami. Tumayo si Jane at lumapit kay Anthony. Bebeso sana si Jane kay Anthony, ngunit agad naman itong umiwas. "What are you doing here?" Anthony asked her. "I want to say sorry." Saglit niyang tinapunan ng tingin si Jane. "For what?" Lumapit si Jane kay Anthony at nagpunta sa likod niya. "You know, the last time I came here, I disrespect your girlfriend. I'm sorry, Anthony, to what I said. Alam ko na nagalit kita. Hindi mo maiaalis sa akin na magkaroon ako ng tampo sa'yo. Hindi mo kasi sinabi sa akin na may nililigawan ka na. Tapos ngayon may girlfriend ka at hindi mo muna sinabi sa akin." Kumunot ang noo ni Anthony. "Again, Jane, I don't owe you any explanation. Kaibigan lang kita at hindi ko kailangan sabihin sa'yo lahat na nangyayari sa buhay ko." Halata sa tono ng pananalita ni Anthony na hindi siya natutuwa kay Jane. Napansin ko ang paraan ng pagtingin sa akin ni Jane. Masama ang tingin niya sa akin at umirap. Napamaang ako dahil sa ginawa niya. "Sorry na, Anthony. Please forgive me. Hindi na mauulit. I promise, hindi ko na i-question kung bakit mo siya naging girlfriend." "Ano, Jane? Plastic. Ang sama talaga ng ugali ng babaeng ito." Hindi na umimik pa si Anthony. Nagsimula na siyang magtrabaho habang ako'y naupo lang dito sa couch. Umalis sandali sa Anthony. Si Jane ay tumabi sa akin. Hindi kami nag-iimikan. "Hey, you. Kunin mo nga ako ng water." Anya sa akin. "Teka, baka nagkakamali lang ako." Tinuro ko ang sarili. "Yes, ikaw nga. Ikaw mo ako ng water." Inis nitong sabi at kulang na lang ay sumabog ito sa galit. "Teka lang ha. Hindi mo ko katulong o yaya para makautos ka sa akin. Hindi porkat mayaman ka, kaya mo nang makuha lahat ng gusto mo. Kung uhaw ka, ikaw mismo kumuha." Sagot ko. Halos mamula na sa inis ang babaeng katabi ko. Hindi ko siya pinansin. "Who do you think you are? Napulot ka lang ni Anthony sa basurahan. Kung may dapat man na nandito ako lang yun." Galit nitong ani sa akin. Tumayo siya dahilan para mabahala ako. "Inggit na inggit ka sa akin dahil ako naging girlfriend ni Anthony. Ang plastic mo. Kunwari ka pa nagsusorry kay Anthony, tapos nawala lang sandali sa Anthony, pinakita mo agad kung anong ugaling meron ka." Hindi ako nagpatalo sa kanya. Akmang sasampalin niya ako nang saluhin ko. Hindi ako papayag na saktan niya ako. Bago niya iyon magawa ay uunahan ko siya. Umalis ako sandali at kumuha na isang basong tubig. Bumalik ako kung saan ko iniwan si Jane. "Itong tubig mo." Isinaboy ko sa pagmumukha niyang tubig. Gulat na gulat siya tapos nagsisisigaw siya. Halos siya na ang halos naririnig sa apat na sulok nitong office. Akmang sasabunutan niya ako ng saktong pagbukas ni Anthony ng door ay nakita niya kung anong ayos namin. Agad siya lumapit sa akin. Naguguluhan siya sa nangyayari. "What's going on here, Jane?" Maotoridad niyang tanong. Galit na itinuro ako ni Jane. "She started it. Sinabuyan niya ako ng water. Look at me, Anthony. Basang-basa ako. Wala naman akong kasalanan sa kanya." Anya habang umunguya. Nagpapaawa epek pa kay Anthony. Hindi ko maiwasan ng mapairap. Mas maldita ako sa taong hindi ako kayang respituhin bilang tao. Hindi ako magpapatalo sa malditang katulad ni Jane. "Chloe, totoo ba ang sinasabi ni Jane?" Masuyong tanong sa akin ni Anthony. Hindi ako nagdalawang isipan na tumango bilang sagot. Mukhang disappointed si Anthony sa tugon ko. He let out a deep sigh. "Mas mabuti pa na umalis ka na lang, Jane." Mahinahong sabi ni Anthony. Hindi pumayag si Jane. "No, kung may dapat man na umalis dito ay ang babaeng yan." Anya sa akin. "Huwag mo na ipagsaksikan ang sarili mo dito, Jane. Para wala ng gulo, ikaw na umalis." Hindi makapaniwala si Jane. "I can't believe you, Anthony. You really choose her over me?" Hindi nagdalawang isip si Anthony na sumagot. "Yes, because she's my girlfriend." Hinapit ako ni Anthony palapit sa kanya. Nagulat ako sa sunod niyang ginawa. Hinawakan ni Anthony ang pisngi ko at hinalikan ako sa harap ni Jane. Nalaki ang mata ko dahil sa ginawa niya. Sobrang init ng labi ni Anthony at hindi ko mapigilan ang sariling tugunan ang halik niya sa akin. Inis at padabog na umalis sa harapan namin sa Jane. Narinig na lang namin ang pagsara ng door. Dahan-dahang humiwalay ako kay Anthony. Ngumiti siya sa akin dahilan para mas lalong gumulo ang isip at puso ko. "Ano ba, Anthony? Pinapagulo mo ang buong pagkatao ko. Kahit na sa simpleng galaw mo ay mas lalo ko nahuhulog sa'yo."
Ilang buwan na rin magmula nang pumayag ako sa pagiging fake girlfriend ni Anthony. Marami na rin kaming napaniwala at isa na doon ang pamilya ko. Wala na sana akong balak pa na ipaalam sa kanila ang tungkol sa amin ni Anthony pero hindi ko hawak ang lahat para pigilan na makilala nila sa Anthony. Tinanggap ko na lang dahil parte pa rin iyon ng fake relationship namin. Ngayon, alam ko na ang feeling kung paano magkaroon ng karelasyon. Akala ko nung unay mahihirapan ako. Hindi ako pinabayaan ni Anthony. Parang natural lang ang lahat sa amin. Kusang nangyayari ang lahat. Kaya nagpapasalamat ako kay Anthony dahil dumating siya sa buhay ko sa tamang oras at araw. Hindi ko maikakaila na tuluyan na akong nahulog sa kanya. At hindi ko alam kung dapat ko bang ipaalam kay Anthony ngayong peke lang ang relasyong meron kami. Kapag naiisip ko hindi ko maiwasang maluha at makaramdam ng lungkot. Nasanay na rin kasi ako kay Anthony. Siya halos na nagbibigay ng saya sa buhay ko. Kaya kapag tuluyan ang naputol ang connection namin, ay sobra akong masasaktan. At hindi ko alam kung makakaya ko ba. Are you okay? I'm sorry. I kissed you without your consent. Anya, hindi ako makatingin sa kanya. Okay lang, Anthony. Ayos lang sa akin. Sagot ko. Ang awkward. Parang may dumaan na santo sa harap namin. Hindi ko maiwasang isipin ang halik na pinagsaluhan namin. Biglaan man pero nandoon pa rin yung feeling na para akong nasa alapaap. Ang sarap pala sa feeling. I'm sorry, Chloe. Tumingala ako para matitigan siya. Wala ka namang kasalanan. Saka ako naman talaga nauna. Sinabuyan kong kaibigan mo. Sabi ko, I know, you only did it because she triggered you. In behalf of Jane, I'm sorry. Hindi ko alam kung bakit ganoon na lang siyang mag-react. I have ex in the past and she didn't even care. But when it comes to you, she was totally different person. I can't imagine why she needs to be this selfish and acting like my girlfriend. We're just friends for Christ's sake. Halata sa tono ng boses ni Anthony ang disappointment. Pati ako'y nahihiwagahan din sa Jane na iyon. Parang ayaw niya magkaroon ng girlfriend si Anthony na hindi pasado sa kanya. Wala namang maling magmahal ng mahirap na katulad ko. Kahit ano man ang antas mo sa lipunan ay pantay-pantay lang ang lahat. Hindi ko kasalanan kung pinanganak ako mahirap. Kaya nga ako nagsisipag para kapag makaluwag ako ay maibibigay ko na sa pamilya ko ang buhay na matagal na naming inaasam. Ngumiti ako kay Anthony para hindi na siya mag-isip pa. Huwag ka mag-alala, Anthony. Kapag natapos ng kontrata natin, mawawala na rin ako sa buhay mo. Kaya siguradong matutuwa ng kaibigan mo. Dumating ako sa buhay niyo na biglaan kaya kapag natapos na ang pagpapanggap natin, biglaan din akong mawawala sa mga buhay niyo. Mahaba kong sabi. Halos hindi na kumukurap sa akin sa Anthony. Parang ang lalim ng iniisip niya. Seryoso din ang itsura niya dahilan para umiwas ako ng tingin. Sa paraan ng pagkakatitig niya sa akin parang hinahalukay niya ang buong pagkatao ko. Hinarap ako ni Anthony sa kanya. Chloe, what if I fall in love with you? Seryoso niyang tanong. Hindi ko maiwasang sumulyap sa kanya. Bahagi akong natawa. Siya? May in love sa akin? Parang imposible naman. Anthony, huwag kang magbiro. Fake lang ang lahat sa atin. At saka imposibleng ma-in love ka sa akin. Hindi tayo magka-level. Baka nakakalimutan mo. Sabi ko, gusto kong manliit sa sarili ko. Hindi ako ang babaeng nababagay kay Anthony. Chloe, paano ko sabihin ko sa'yo na may nararamdaman na ako para sa'yo? Paano kung totohanan na lang natin ito? Gusto kong matawa dahil akala ko'y biro lang ang mga lumalabas sa bibig ni Anthony. Habang pinagmamasdan ko siya ngayon ay halos hindi na ito gumagalaw at seryoso lang siyang tumitig sa akin. Talagang hindi siya nagbibiro. Pumasok ang secretary ni Anthony. Ipinaalam niya sa amin na tumawag ang mommy ni Anthony. Nagmamadaling hinawakan ni Anthony ang kamay ko at tinila ko palabas ng office niya. Hindi na siya sumagot sa secretary niya at iniwan na lang namin. Teka Anthony, saan ba tayo pupunta? Tanong ko. Nagmamadali ang bawat hakbang niya. Halos kulang na lang ay madapa ako sa sobrang bilis ng bawat galaw niya. Umalis kami sa company at ngayon ay tinatahak ang daan papunta sa kotse niya. Pumasok na ako at ganoon din si Anthony. Hindi niya ako kinikibo dahilan para kabahan ako. Ano kayang nasa isip ni Anthony? Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip niya ngayon. Ang hirap niyang basahin. Hindi na ako nagsalita pa hanggang sa uminto kami sa isang malaking bahay. Pinagbuksan ako ni Anthony. Sobrang mangha ako sa nakikita ko.
Sobrang laki ng bahay niya at sa tingin ko ay ito na yung araw na ipapakilala na niya ako sa magulang niya. Muli akong hinila ni Anthony. Huminto kami sa front door. Saktong pagbukas ni Anthony, sumalubong sa amin ang mother niya. Anthony, iho, masaya ako't nandito ka na. Ani nang ginang sa kanyang anak. Pinalapit ako ni Anthony sa kanila. May ngiti sa labing pinakilala niya ako. Mom, this is Chloe, my girlfriend. Hindi halos mawala ang ngiti sa labi ni Anthony. Hi po, nice to meet you po. Inilahad ko ang kamay pero hindi niya agad tinanggap. Seryoso ang tingin sa akin ng mommy ni Anthony. Wala siyang kangiti-ngiti. Bigla ako nakaramdam ng labis na kaba. Babawiin ko na sana ang kamay ko nang agad niya iyong hinawakan. Nakapag-shake hands siya sa akin at nagulat ako nang ang kaninang seryoso nitong tingin sa akin ay napalitan na ng sobrang saya. Nice to finally meet you, Iha. Welcome to our house. Huwag ka mahihiya sa akin. Anyat ngumiti. Ang sobrang kabang naramdaman ko'y biglang nawala. Akala ko'y hindi niya ako magagawang tanggapin. Hindi ko mapigilan na makaramdam ng sobrang saya dahil sa pag-welcome niya sa akin. Sobrang kaba ko talaga. To the point na gusto ko nang tumakbo paalis dahil akala ko'y magagalit sa akin ng mommy ni Anthony at palalayasin ako dito sa bahay nila. Nung una ay akala ko hindi niya ako matatanggap para kay Anthony. Pasalamat ako na hindi ganoon ng mommy ni Anthony. Totoo na sobrang bait ng ina niya. Hinawakan ni Mrs. Melendez ang magkabila kong kamay. I hope, Iha, na hindi mo iwanan itong anak ko. I heard so much about you. And the way Anthony told me everything, ramdam ko kung gaano kanya kamahal. He was so determined to be yours. Kaya sana hindi kayo maghiwalay. Mahal na mahal ka nitong anak ko. Nakikita ko sa mga mata ni Mrs. Melendez na sobra itong masayang nakilala ko. Ngumiti ako bilang tugon. Salamat po sa pagtanggap sa akin. Hindi ko po masisigurado kung hanggang kailan kami ni Anthony pero isa lang po ang sigurado ko. At yun ay mamahalin namin ni Anthony ang isa't isa. Mas lalong napangiti si Mrs. Melendez dahil sa sinabi ko. Halika, Iha, ipapakilala kita sa dad ni Anthony. Hinila na ako ni Mrs. Melendez habang si Anthony ay nakasunod sa amin. Honey, nandito ang anak natin at may kasama siya. Ani ng mommy ni Anthony. Nagpunta kami sa living room. Doon ay prenteng nakaupo sa sofa ang daddy ni Anthony. Tumayo si Mr. Melendez. May kasama din siyang babae. Tumayo ang babae at laking gulat ko na ang kaibigan ni Anthony na si Jane. Iha, nakilala mo na ba si Jane? Tanong niya sa akin. Marahan akong tumango. Sumabat si Jane at numisi sa akin. Yes, tita. Kilalang kilala niya ako. Siya yung babaeng dahilan kaya kumukul ang dugo ko. Inis nitong sabi. Nahiya tuloy ako sa magulang ni Anthony. Baka kung ano nang masama sinabi ni Jane tungkol sa akin. Baka siniraan niya na ako sa kanila. Hindi ko tuloy alam kung ano ang dapat na gawin. Magsasalita na sana ako nang pigilan ako ni Anthony. Mom, can you prepare us snacks? Kakausapin ko lang si Jane. Utos ni Anthony sa ina. Agad na tumutol ang ina. Don't worry, anak. Hindi agad ako naniniwala sa mga sabi-sabi lang. Ang mas pinaniniwalaan ko ay ang sarili kong anak. May ngiti sa labing sabi ni Mrs. Melendez. Pabulong lang dahil baka marinig ni Jane. Nakahinga naman ako ng maluwag. Hinawakan ni Anthony ang kamay ko habang ang mommy ni Anthony ay iniwanan muna kami sandali. Naupo kami ni Anthony. Humarap kami pareho sa father ni Anthony. Nag-usap sila tungkol sa trabaho. Nanlalamig ang magkabila kong kamay. Mali ata na nandito pa ako. Dad, this is Chloe. Tumingin ako sa daddy niya. Nice to meet you po, Mr. Melendez. Bagyang natawa ang daddy ni Anthony. Dahilan para magtaka ako. Don't be so formal, Iha. You can call me Tito or Dad. Sooner or later, magiging parte ka na rin ng pamilya namin. Nagulat ako sa biglang pagtanggap sa akin ng daddy ni Anthony. Hindi ko makapaniwala sa mga nangyayari. Anthony, kailan bang kasal niyo? Anya sa anak. Tumingin sa akin sa Anthony at masuyong umiti. Binisil niya ang kamay ko para gumaan ang pakiramdam ko. It depends kay Chloe, Dad. Kung anong desisyon niya tatanggapin ko. Tumango si Mr. Melendez at tumarap sa akin. How about you, Iha? May bala ka bang pakasalan nitong anak ko? Tanong naman niya sa akin.
Teka, bakit tungkol na sa kasal ang pinag-uusapan namin? Nagsisimula pa lang po kami ni Anthony. At kapag dumating na po yung time na ready na po ako, siguro papayag na ako na magpakasal kay Anthony. Sagot ko. Nagkatinginan kami ni Anthony. Ngumiti kami sa isa't isa. Well, I can't blame you if you choose to marry my son. Natatawang sabi ni Mr. Melendez dahilan para sitahin siya ni Anthony. Dad, tumigil ka nga. Baka hindi na talaga pumayag si Chloe na pakasalan ako. Natatawang sumenya si Mr. Melendez na parang isinipper ang bibig. Hinarap ako ni Anthony. Sumandal ako sa kanya. Sobrang saya ng puso ko. Ngayon ko lang naranasan ang ganitong pakiramdam. Tinanggap ako ng pamilya Melendez sa pamamahay nila at mas lalo na sa buhay ng kanilang anak. Kung hindi lang pagpapanggap ang relasyong meron kami ni Anthony, baka mas sobrang saya ko. Alam ko na may katapusan din ang maliligayang araw ko kasama si Anthony. Matalim ang tingin sa akin ni Jean. Ninisian ko siya at inirapan. Ano akala niyo sa akin? Magpapatalo na lang ako ng basta-basta? Walang pwedeng umapis sa akin.